Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Hermit, the Queen of Cups, the Five of Cups. Parang nagmumukmuk pa rin kayo dito. Okay. Kasi parang inaasahan nyo pa rin na may bumalik sa inyo. So, parang malungkot pa rin kayo dito dahil mahal na mahal nyo pa rin yung person ninyo at iniiyakan nyo pa rin hanggang ngayon kasi umaasa pa kayo na balikan ka at maging lovers kayo. And then we have here the King of Cups. Oh! In fairness, mahal ka niya. Mahal ka pa rin naman nitong tao na ito. Hindi ka rin niya ma-let go. Okay? And may chance siguro na in the next couple of days, makipag-ayos siya sa'yo at itama niya sa'yo kung ano yung mga pagkakamali niya. Okay? Ayun nga lang, Four of Coins, may mga bagay pa rin na mahirap na bitawan or baguhin. Okay? Pwedeng sa part mo or sa part niya. Like example, pagiging possessive, obsessive, clingy, ganun. Okay? Or pagbibigay ng mga importansya sa mga bagay na hindi naman dapat na binibigyan ng masyadong importance. Parang ganun. Okay? And then we have here the Page of Swords. So, asahan mo na mag-reach out sa'yo itong tao na ito. Okay? Na pwedeng at first, supladahan mo or parang didistansya ka. Pero mukhang pursigido naman siya dito na suyuin ka at sabihin sa'yo yung totoo na nararamdaman niya. Okay? So, pwedeng maging masaya kayo sa mga susunod na mga araw na tipong mararamdaman mo na parang pinaninindigan ka niya or pinaglalabang ka niya at parang patuloy naman siya dito na nanunuyo sa iyo. And pwedeng magkaroon nga iyon ng magandang kahihinatnan, especially kung talagang gagawa siya ng action or effort to improve the relationship. Okay? But we have here the Devil. Again, babalik ako dun sa sinabi ko kanina na may mga bagay kasi na medyo toxic between the two of you that needs to change. Kasi kung hindi nyo maitatama yung toxic behavior nyo na yon or kung ano man yung palaging nagiging rason ng pag-aaway ninyo, it still might arise or it can still happen or affect, kumbaga, yung relationship ninyo. Okay? So, siguro, meron din kailangan kayong dalawa na ma-realize, na baguhin, ayusin. Okay? And mukha naman na mahal ninyo yung isa't isa dito. It's just that minsan nasosobrahan siguro yung love na yon kaya nagiging sobrang toxic. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini.
Para sa mga Libra, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Emperor, the Ace of Cups, Page of Coins, Eight of Swords. Meron ditong isang lalaki, tao. It can be Aries or Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na pwedeng magkaroon kayo ng new beginning nitong tao na to. Okay? Pero ikaw, you are still stuck up. I mean, meron kang hindi pa rin ma-let go of dito. Hindi ko alam kung itong new person na to ay yung sinasabi ko kanina na Aries. Tapos ikaw, hindi mo pa rin ma-let go of yung Earth sign. Pwedeng ganun. Okay? Kasi umaasa ka na maayos nyo pa yung relationship ninyo. Parang yun yung kinakapitan mo. Kaya hindi ka makaalis pa rin doon sa situation. Okay? And then you have the Six of Swords, the Ten of Swords, the Temperance card, the Three of Wands, and the Judgment card. Pero ayun nga, sa pagdating nitong tao na ito, maaaring magkaroon ng mga positive changes sa buhay mo. Okay? Pwedeng baguhin niya yung pananaw mo. Pwedeng meron kang itigil, wakasan na ganap sa buhay mo. So, pwedeng itigil mo na yung hold on doon sa tao na yun na inaasahan mo na manunumbalik sa'yo. Kasi parang makakaramdam ka ng peacefulness, okay, once na parang dumating itong tao na to sa'yo. And finally, you will be able to move on here with your life. And parang natauhan ka dito, okay? And then we have the Ten of Cups. So, magiging kayo yung tao na yan. Magiging masaya kayo. And parang relax ka lang dito. Chill ka lang. And then Ace of Coins, ibig sabihin, talagang napaka-stable and secured ka dito sa tao na ito. And talagang pinaparamdam niya sa'yo na kaya kitang itaguyod, panagutan, seryosohin, kaya kong mag-commit sa'yo. Okay? And then we have the Ace of Wands. So, mapupuno ng parang fun, excitement. Okay? And then we have here the Four of Coins. You just need to be careful, kasi nga, parang magkakaroon ka ng relapse dito. There will be times like, maybe maaalala mo na naman yung ex mo, mamimiss mo yung ex mo, okay, na parang kailangan mo talagang totally na i-let go yun. Okay, kasi nga, Seven of Cups, meron ka pa namang ibang choice. Don't be confused. Wag mong hayaang ma-cloud yung judgment mo just because of yung feeling na, ay, namimiss ko siya. Okay? And then we have here the Queen of Coins, which means kailangan mong magtiwala sa self mo, maging kampante sa sarili mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see ano kayang posibleng mangyayari sa mga Aquarius. Ten of Wands, Two of Wands, Four of Swords, the Devil, Two of Cups,
Okay, parang magiging problematic ka sa mga susunod na mga araw because of somebody na you are attracted to. Pwedeng wala kayong label nitong tao na to, pwedeng situationship, MU, ganyan. Okay, but the attraction is there. And parang magiging restless ka kasi parang inaasahan mo na may magandang mangyari between the two of you in the future. You're thinking about what will happen to us. Will he or she commit to me in the future? Magiging kami ba? Okay, so namro-problema ka. It's becoming a burden to you kung ano yung mangyayari between the two of you or kung ano ba talaga kayo sa isa't isa. Okay, and then we have here the 9 of Wands. Medyo napapagod ka na dito, pero wala ka namang ginagawa. Kasi nga, you are waiting and waiting here, being patient with this person, hoping na maibigay niya sa'yo yung mga pangangailangan mo. Okay, some of you maaaring mabuntis or nabuntis nitong tao na to, may anak na kayo nitong tao na to, pero hindi pa rin clear kung ano kayo. Okay, kaya rin siguro nahihirapan ka na mag-decide about the situation kasi nga meron kang dinadala. Okay, and then we have here the Justice card, the High Priestess, the Tower, the 9 of Swords. So, you are hoping talaga dito na maibigay sa'yo yung nararapat or you want justice. Or gusto mong panagutan ka nitong tao na ito. Pero it's just not happening. And pwedeng nagiging magulo yung sitwasyon. And sobrang nai-stress ka na dito kakaisip about dun sa sitwasyon nga ninyong dalawa. Okay, and then we have the Ace of Coins, the Page of Swords, the 4 of Coins. Pero may nakikita ako dito na parang new beginning for you. Pero parang hindi mo pa rin ma-let go yung dati eh. Yeah, 2 of Swords. You are stuck in a crossroad. Hindi mo alam yung pipiliin mo or landas na tatahakin mo. And then we have here the 5 of Coins. So parang alam mo yung may fear of abandonment ka, may fear of being alone ka. Pero by what you are doing, mas nagiging ganon yung mangyayari sa'yo. Kasi hindi ka makadecide kung saan ka pupunta nga. Parang kumbaga napag-iwanan ka doon sa spot na yon, mag-isa ka na lang, parang ganyan. Kasi hindi ka namili kung saan ka sasama or saan ka papatungo. Okay? But we have the Knight of Coins. Fortunately, again, sinasabi ko kanina, merong paparating sa'yo eh. Mabagal lang. Maaaring hindi mo pa siya kilala, hindi mo pa siguro na-feel, or it does not make sense right now to you. Parang feeling mo nga kasi, baka wala nang magmahal sa akin, wala na akong makilala pa, ganyan. Pero somebody is coming your way. Okay? Nahanda kang seryosohin at ibigay yung nararapat sa'yo na hindi maibigay sa'yo ng current person mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.